At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang huling SONA patungkol sa pagpapanagot sa mga tunay na responsable at nasa likod ng malawakang korupsyon sa loob ng gobyerno. Nagugat ang pahayag ng Pangulo matapos batikusin ng publiko ang umano'y napako na namang pangako na mapapanagot ang mga tunay na nagnakaw ng pondo ng bayan. Kung matatandaan, ilang taon na ang lumipas, ngunit wala pa rin napapanagot ng malalaking personalidad o mga umano'y nasa likod ng korupsyon sa bansa, bagay na pinagtataka ng maraming Pilipino. Sa ngayon, patuloy ang paghahanda ng Ombudsman para opisyal na maisampa ang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero para sa dating Defense Chief na si Norberto Gonzales, sakaling totoo ang sinasabi ng administrasyon na sasampahan ng kaso ang pinsan ng Pangulo, posibleng ilahad umano ni Romualdez ang nalalaman niya tungkol sa iba pang sangkot at nakinabang sa umano'y malawakang korupsyon sa pamahalaan. Pagka nagsimula sila, kunyari, papaila ng kaso, na totoo si former Speaker Romualdez, ay patay na. Kasi hindi naman tatahimik si Speaker eh. Magsasabi ng katotohanan yan. Eh pag nagsabi ng katotohanan, damay ang buong Kongreso, damay ang opisina ng Presidente, o yung iba pa ng mga opisyalis dyan na tumitindig sa mga nangyayari yan. Damay lahat yan. Paliwanag pa ng dating kalihim kung magkataon na mapapanagot si Romualdez, maaari umano nitong patibayin ang mga pahayag ni resigned Congressman Zaldico at ng Brave 18 tungkol sa umano'y maleta scheme at kung paano umano nangyayari ang malawakang korupsyon sa bansa. Pero yung sasabihin ni Zaldico, sasabihin ni Speaker Romualdez, at yung sinasabi ng ilan pa, kunyari yung mga dating mga Marines, magkakadugtog-dugtog yan. Kaya in a sense, pagka nagsimula na si Speaker Romualdez, ay talagang lalabas ang tunay na katotohanan sa nangyaring korupsyon. Kung matatandaan, matagal nang inihayag ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lamang ang nagdedesisyon patungkol sa budget na tinukoy niya sina Zaldico at Martin Romualdez. Samantala, sinabi naman ni Gonzales na hindi naging impresibo sa mga Pilipino ang mga sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA, lalo na ang pahayag na mapapanagot si Romualdez dahil alam umano ng mga Pilipino kung sino-sino ang nasa likod ng korupsyon. Eh, pag tinignan mo, talaga namang parang may rehearsal yun eh. Parang gusto lang matapos ng papalakpakan siya ng taong bayan. Pero palagay ko hindi nagsucceed si Pangulo. Ang taong bayan, medyo alam na lahat ang nangyayari na masama. Kaya iniintay nila ang resulta niyan. Nilinaw naman ni Gonzales na kung hindi babaguhin o papalitan ang gobyerno, patuloy umanong magiging problema sa lipunan ng korupsyon. Ay tanggap na naman ng taong bayan na yung nangyaring korupsyon sa atin ngayon ay talagang hindi mo kayang i-imagine eh. Napakalawak, napakalaki ng pagnanakaw at saka for the first time, napatunayan na hindi individual na miyembro ng gobyerno ang kumap. Ginamit ang buong makinarya ng gobyerno para magnakaw. Yan ang talagang nangyari sa atin ngayon. Hindi nangyayari noon yan na nakita na gobyerno pala ang nagpaplano ng pagnanakaw, buong gobyerno. Ayon pa kay Gonzales, kung nais ng mga Pilipino ng pagbabago, dapat baguhin ang kasalukuyang gobyerno. Sa huli, nababahala ang dating opisyal na kapag nagpatuloy ang korupsyon at naging normal na lamang ito, maaaring hindi na umano tunay na maging malaya ang bansa. At kung sasabihin ko lang ulit, itong tungkol sa korupsyon, hindi natin mabibigyan ng hustisya yan hanggat hindi natin pinapalitan ng gobyerno. Ang masaklap niyan, ako kasi tingin ko sa election sa 2028, kung hindi magkakaroon ng mga fundamental na pagbabago, eh di dating gawi, dadayain, babayaran ng mga kalaban. Ginagawa na nga ngayon eh.